access yung family area dito. Asan tinggal lalaki yan eh. Open po ito dahil CR po yung lagay. Matagal po lagay ito kung di ako road. Tubo. 300 pieces na po yung binili ko na yan. Good morning. Ayan mga boss, nandito po ako sa Lubao Project. Ayan, maaga po tayong bumiyahe dito. Time check, alas 7:30. Lubao Project. Update tayo dito sa project. May bunga na. May bunga na po yung aming mga okra. Ayun o. Diba? Sunod-sunod na po niyan to. Sunod-sunod na yung magiging bunga nitong mga okra na to. Dami nito. Basta limot eh, alambre. Ilista mo. Sali iba. Lumulok ko rin. Sali kong kay. Pangsigang. Sinigang na bulig. Dutong pari. Dudong. Panyero. Sige. Oh, sige para kung makabili ako. Ayan. May dala akong dalag. Yung po kasing pinenta sa akin nung kaibigan ko ng isda doon. Dinala ko na dito yung dahil di man naluluto sa bahay. Alos dito po, di po kasi ako nananghalian sa bahay. Dito ako kumakain sa mga site lagi. So dinala ko na lang yung dalag para dito. Dito na lang lututuin. Kailangan may spray ito mga boss. Ayoko sana yung spray ito. Kaya lang tulad nyo daming uod. Kailangan maagapan to. Uubusin nila to. Ayan, napansin nyo ubus na to. Tingnan ko na pang spray. Kailangan pong spray ito. Dami na ninira. Mustasa. Pechay. Bibili ako ng panigang. Pechay din ako bibili dahil meron na kami dito. Isang palok lang. Ayan, Mang Sunny boy. Shout out. Wala ka na nakikita? Wala na. Sinisig mo kaya hindi ka ako makakagat. Ha? Amiyam. Pero nakikita mo, wala na. Pero may naglaglagan. Naglagan? Mangga, yung mga hinog. May tambay kang mangga eh. Bim. Isagad na rin mga asintada. Ito halos bim na po ito. Kana-complete na yung bim. Umpisa na natin mag-scaffold sa loob naman para sa slab. And may mga wall partition. Ito yung entrance ito kwarto. Guest room. Basta. Bago po kayo mag-flooring dito, at least nakabang yung mga electrical. Tapos maglalagay po pala kami na dito yung tubo para sa anay, kung saan ini-inject or yung parang perforated pipe sa mga area dito sa gilid. Yan, tapos sa gitna. Dahil dito po sa location, marami pong anay. Mapapansin nyo dito, maraming punso. So kailangan nating yun, abangan ng perforated pipe para sa pag-inject ng gamot. Pero bago naman namin po flooring ito mga boss, sa soil poisoning po namin or mag-apply kami ng gamot.
Yun naman po kasing gamot, meron po siyang expiration. For example, yung gamot na-apply natin dyan, expiration niya is 5 years or 3 years. So pagkalipas nun, expire na. So kailangan natin mag-apply. So paano ba natin magagawa yung apply yung buong flooring? So kailangan po namin maglagay ng pipe, nag-aabang dito sa flooring, para pagka na-expire yung gamot, i-inject lang or ilalagay lang sa tubo para kumalat dito sa buong flooring ng bahay. Maiwasan natin na hindi sila umakyat or pumasok dito sa bahay. Crossbeam, nakabang na rin. Tapos itong septic tank ay naisentado na. Laki. Actually kahit ito lang okay na pero ayun, meron pa pong dalawang chamber doon. Digestive. Lynching chamber number 1, tapos number 2. Ano mo sana, walang ulan, no? Natapos mo na itong assignment mo. Pero lalagyan ko pa dito. Okay. May na, amumulaklak na. Amumulaklak na. Makakapag-harvest tayo dyan. Makukuha natin yung pang slab. 2 linggo. Da- Taas na yan. 2 linggo sa taas na. Makaka-harvest na tayo. Ito na. 1 buwan. Pwede na. 45 days lang yung pala, may harvest na dapat. 1 buwan pa. 1 linggo tsaka 1 buwan. Laki ko na yung bukan nun. Ayun, no, ayun daw. Bulaklak ng ano. Nukura, may bunga na. Ayan, gusto. Maano na sila, mataas na. Yung sili, yung namumulaklak na rin daw. Lara lang kayo, maparas din Ito mo, nabili akong larang panigang sa kabila yung panigang. Hindi na siya gawin ito, magandang tubo. Oo, ito, no? Yan yung bisa lahan, isang doon. Meron silang pinabibili. Black screw, wood lumber, 2x2x10, 50, tie wire, 2 rolyo, CSB number 6, 200 pieces. Tapos Sahara waterproofing materials para doon sa septic tank. Pagka pinaltadaan po yan, lalagyan po namin ng waterproofing yung kanyang plastering para ma-watertight siya. Yan, talagang hindi ko nawawala yung walang kamatayang talapia. Pero meron pa akong dalag. Magandang siguro tayo sinigang para may sabaw. Munggo pala yung ulam nila ngayon mga boss, dahil Biyernes, balatong. Tara, punta muna tayo sa hardware para makabili ako nito. Tapos tingin ako ng pang spray, kahit yung lang maliit na pang spray. Ayan na, nandito na tayo. I-deliver na lang po yung in-order ko. Malapit lang naman yung hardware dito sa labas sa highway na yun. Nandun na. Okay na. Ayan na po yung elevation ng tambak namin. Tapos yung ating slab on grid. Ayan, mas maganda po sana. Tingnan natin kung makukuha namin mauna tong SOG or ang tawag po sa slab dito sa flooring, SOG, slab on grid. Tapos yung sa taas, tawag dito, suspended slab. Ayan, suspended slab pagka po nasa taas yung slab, suspended. Ang nasa flooring,
slab on grid or SOG. Mas maganda sana mauna na yung ano dito, flooring. By Monday makakapag-abang po kami ng electrical. Tapos i-schedule natin yung SOG, slab on grid. Tapos yung yun nga, susunod na yung suspended slab, kung saan mas maganda yung tutukuran natin sa slab isa matibay na or konkreto na. Di tulad yan na nakatukod sa mga CHB bitong scaffolding. Ayan, meron po ako nabasa sa comment, dapat wag sanang hollow blocks. Tama po kayo. Pero ito naman pong hollow blocks dito sa amin or dito matibay. Matibay po yung CHB rito. Hindi po siya basta-basta nababasag. Ayan, hindi naman po nilalagay ito kung marupok. Mas mas gusto ko or mas na mauna tayo sa sa SOG, slab on grid. Tapos sa taas suspended slab ang tawag po, para pagka naglatag tayo ng scaffold dito, at least matibay po yung tutungtungan. Ayun na, si master natin ng forma dyan. Tapos meron pa yata dito yan, cross beam. Ay, biga dito yan tayo, no? Beam dito na. Beam. Steel deck ang gagamitin po namin dito. So pagka steel deck yung gagamitin forma sa suspended slab, so hindi na ganun karami yung yung tukod na gagamitin. Mas maganda yung steel deck. Ito yung access papunta dito sa toilet and bath. Tapos meron siyang vanity doon, meron siyang dito sa plano cabinet pa rito. Ayos yung tsara na nabili ko, no? Sipag yung tsara, no? Ang laki, oh. Tsaka kagandaan itong tambak namin, mga boss. Madali lang po siyang compact gawa ng siya, talagang loose soil, buhangin. Tapos yung ginawa pa namin dito is 3 layer. Hindi po namin mininsan. Pagka po kasi mataas yung tambak po katulad nito, mas maganda kung layer by layer po siya. Kung po kasi pupunuin nyo to, tapos doon nyo i-compact yung pinaka ibabang parte, hindi siya ganoon ka-compact. Possible na darating yung araw na bababa yung yung backfill o tambak. Ayan, pagkatapos makasintan yan, plastering bago natin iabang yung mga tubo. Ito po yung plano ng septic tank. Ito yung pinaka digestive. Tapos leaching chamber. At tapos ayun yung mga pipe niya. Meron naman po mga measurement yan na susundin. Ayan. Yung mga clean out. So 4 yung magiging clean out ito. Septic tank section. Mas malaki yung digestive. Ito yung backfill, tambak. Hindi ko lang pangilan na tong tambak na to, pangilang truck na. Napakasipag niya, the weatherman. Anong weather for today, mga Tani? Weather for today is siguro nasa yan, Walang wala po. 31. 31 lang. 31 Fahrenheit. 31 Fahrenheit. Tingnan natin kung tama ka. 31 degrees Fahrenheit. Tingnan natin dito sa ating palepan, oh. 30. Lubaw. 30. It's a sunny day. Yes. 30 to high 33. Low 24. Today is sunny day. Walang ulan. Ay, Walang ulan. Umulan, malakas. Anong araw?
Dito, kahapon tapos. Miyerkules. Ayong Miyerkules Webes kahapon. umuwi ka pa naman. Mula malakas. Hapon. Tama sa mga tanim natin. Gabi na yun, gabi. Tama, gustong-gusto ng mga tanim natin yun. Pabili ka ng Bumili pala ako ng pag-spray. para sa mga Yung doon, inuud yung uod nga. yung stasa. Dami nang nauod. Kailangan natin sprayan. Hindi, wala. Mauuna pa sa atin yung mga uod. Wala tayo pagkikinabangan. Kaya lang nakabili po ako ng pag-spray. Di naman ako nakakita ng gamot. Yun natin sa Araik na lang ako titingin. Pagbalik natin para ma-sprayan yung mga inuud. Kung maaari sana, ayoko po sanang sprayan to. Kaya lang, yun nga, marami naninira. By next week siguro may makikita na tayong ilang bunga nito, hopefully, sana. Saka itong mga sili, ito parang siling parang siling Taiwan to. Dalawang klase po kasi binili ko sili, siling Taiwan tsaka siling panigang. Baka nandun sa kabila yung siling panigang. Ayan, nag-search po ako sa YouTube University ng paggawa ng natural pesticide, yung ano lang, DIY. Ayan, napag-alaman natin na pwede palang gawing pesticide yung suka at saka dishwashing liquid. So ayan, maraming salamat sa idea kay ang magsasakang reporter. Ayan. So ayan, susubukan natin yung ano niya, yung tutorial niya kung effective. Suka at saka dishwashing liquid, tapos ano lang, tubig lang. Tapos hapon daw kung dapat hapon daw dapat mag-spray. So ano lang natin kay Kuya Benji. Tuturuan na lang natin siya para siya na lang mag-spray mamayang hapon. Mag-spray kayo. Ayun, hapon daw. Ulitin ko po yung sangkap lang natin. Yun o. Yung suka, kahit anong pong brand ng suka na gamitin po ninyo. Pangalawa ay isang kutsara pong suka, no? Dishwashing liquid, apat na patak, ano? Mga At dishwashing. saka sa 1 litrong tubig. Tapos ilagay nyo na po dito, pwede na po kayong mag-spray sa inyong mga laman. Once a week po kung kayo mag-spray, dapat ito. Ang sa ganon ay hindi na lalapitin ng mga insekto ang inyong mga laman. Subukan natin mamaya. Meron na kung sakasakali, meron na po aphids, ano? Yung kulay puti na sinasabi ko sa inyo, at saka pulanggam, matatanggal po sila. Yung unang kung sakasakali pong meron na, yung unang spray, hindi pa po sila matatanggal makukuha pa lang po yan hanggang sa pangalawa or hanggang pangatlo, totally pong mawawala na sila. Tapos tuloy-tuloy po kayo, once a week po ay mag-spray kayo nito. Nang sa ganon ay hindi po sila lalapitan ng anumang insekto ang iyong mga halaman. Okay. So simple-simple Ito po na sa po tips. ang ginawa. Alas 10 na, coffee break. Brenda, saan ba itabagin mo sila? Parang kailan lang. Bunga na nga diba? Meron na. Nakakatawa. Ang menu natin for today, sinigang na dalag. Ayan po, nalinisan ko na rin yung dalag. Sa kanila naman, munggo with piritong talapia. So tayo magsisinigang tayo. Tapos kukuha tayo mamaya, mag-harvest tayo ulit ng pechay pang lahok dito sa ating sinigang na dalag. Luto muna ako. Okay. Saan natin patayin ang apoy. Okay na po, sinigang na dalag ang ating menu for today. Tapos yung sa kanila ay panin, munggo, talapong sa kamampangan, tapos piniritong talapia. Pandagdag lang po to para meron silang sabaw. Ayan, sampulan natin. 2 litro po to. So sabi din sa video, isang kutsarang
suka sa 1 litro. Isa 2 litro to, so dalawa tapos 4 na patak sa 1 litro, so 2 litro 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yan, 8 drops. Tapos haluin. Ingko. Baka naman. You know. Ganda pa yung sprayer natin. Diba? Pwede. So, mamaya papay-spray ko kay Kuya Janjing mamaya hapon daw. Mas maganda. Malapit na matapos. Tapos palitada na lang. Palitada. Okay. Alas 12 na. Alas 12 na. Ay mga boss, yung beam niya, marami po siyang beam dito, cross beam, dahil yung span nitong suspended slab is maluwang span. So yung mga cross beam yung magsusupport po dyan. Tulad dito meron ding cross beam dyan na lalabas doon. May balcony. Ito, may balcony po dito. 2 metro, yun ang simula doon hanggang doon. Balcony dyan, mahaba. May access yung family area dito sa taas. Tapos itong master, meron din siyang access. Tapos meron din balcony yung isang kwarto dito sa taas. Doon meron din doon kwarto. Ayan, yun po yung magiging design itong bahay. Kain tayo. Break time. Ayan, na flooring na to. Titignan tayo ng electrical materials. Conduit pipe yung lalagay na dito. Conduit pipe na orange. Ayan, sa mga electrical po, iwasan po natin gumamit ng kulay blue na pipe. Ayan. Kasi pagka merong for example na stencil, makita nila na kulay blue. So ibig sabihin, pag kulay blue kasi halos sa water line lang naman po ginagamit yung blue pipe. Pero ngayon hindi na po kami gumagamit nun ng blue pipe. Halos sa ginagamit na po namin ngayon is sa PPR pipe. Yan, mas matibay kaysa sa GI pipe. Hindi rin siya prone sa kalawang. So mas recommended yung PPR kaysa sa blue pipe or GI pipe. Kain tayo. Ito na yung kanyang main door. Tapos meron siyang bintana rito na 1 meter by ano tayo na alas sa kahit na ng header 2.4 yung kanyang header. Kain tayo de. Manta na. Alas 12 na. Kain na tayo. Menos balat para botol. Yan saan boy? Asan tinggal lalaki yan eh. Yan ang gusto ko, yung mahinit. Ayun. Ayun bintana niya. Ating perspective. Tapos ito, alas open po ito dahil CR po yung location na to. CR. Meron siyang cladding na natural stone. Ito yung medyo mabusisi. Matagal po ilagay ito. Itong diacosto. Tapos meron siyang ano dito, groove. Ito carport. Ayan. Tapos yung ceiling nya
PVC panel. Ang ganda nito pagka natapos, ang laki. Oh, mahawig na. Nakaangat na to. Second floor na. Ginhawa na sila. Ano na silang sisilungan sa ilalim. Fresco na. Yan yung mga patukod namin. Tubo. 300 pieces na po yung binili ko na yan. Na tawag dito. GI pipe. 1.5. 7.5 kilos isa. Kain tayo. Tay, punta na. Fully compact na po to. Halos sa ulit-ulit na. Para masigurado lang. Ayun o. Ikaw na. Ayun na yung pinaka cross beam. Solid yung ating beam saka poste. Okay na rin itong septic tank. So umpisa na po nilang palitadahan. Tapos flooring para ano na to, ma-prepare na. Dito na rin mga kapatid. Kitchen. Yung pa rin doon. Alas 3 na. Kalaki na natin ano. Mamaya ipapa-spray natin yan ng organic pesticide. Kape muna tayo, kape. Kahit mainit, kape. Ngayon po hindi po masyado mainit gawa ng may hangin. Hindi katulad nung nakarang araw. Napakatindi na sikat ng araw tapos walang hangin. Ngayon mahangin. Hindi masyadong ramdam yung init. Kopi. Kung gusto kumain ng kanin, pwede. Ano ito mo dyan? Ebon. Ba? Tinapay ako. Tinapay.